Welcome to Lesson 2, mga kasama. Didiretso na tayo sa paggawa ng financial report. Marami pang dapat na matutunan before creating a financial report, pero iso-shortcut na natin at i-discuss na lang natin along the way yung mga terminologies na kailangan nating matutunan. As discussed dun sa Lesson 1, ang accountant gumagawa ng financial report. Ang financial report nanggagaling sa financial documents na nagsasabi na nagkaroon ng financial transaction. Ang ibig lang sabihin nun, magre-record tayo ng documents. Ang pinaka-common na documents na may encounter ng isang accountant at ng isang bookkeeper, yung resibo, invoice, delivery receipt or DR, liquidation report, very common, contracts, passbook, equivalent siya ng cash count kung nasa vault or nasa store yung pera, remittance advice, loan agreements. Yung mga financial documents na yan, ang nagsasabi na mayroon tayong accounting transaction na dapat na i-record. Kaya palagi tayong naghahanap ng resibo. Because the financial documents, yun ang basis ng ating financial report. Lahat ng financial record na gagawin natin, palaging nakabase sa accounting equation. Here it is. Assets is equal to liabilities plus capital. Yung income and expenses, nagsasummary siya sa capital. So, yung result ng income and expense, nadadagdag siya o nababawas sa equity or sa capital ng business owner. Another two terms na very important na kailangan natin maunawaan ay yung debit at yung credit. These are sides. Ang common misconception ng mga nag-aaral ng accounting is maganda yung debit, pangit yung credit. Not necessarily. Hindi ko mo merong debit, tumubo na or kumita na. At hindi ko mo nag-credit, meron ng lugi or cash out. Not necessarily. In fact, other way around pa. Pero didiscuss muna natin, ang debit at ang credit ay positioning lang. Position lang siya sa pagre-record. Sa kaliwa yung debit, sa kanan yung credit. So, yung indication kung ano yung nangyari sa company depends on the situation. So, debit sa kaliwa, credit sa kanan. Always. Ang tawag dito ay yung T-account. T-account kasi korteng T siya. So, yung debit sa kaliwa, credit sa kanan. Ang usual na nasa debit ay yung assets. Ang usual na nasa credit ay yung liabilities and capital. Ang expense, normally, nasa debit. Ang income, normally, nasa credit. May pagkakataon naman na yung asset nasa credit. Yung liability nasa capital. Yung liabilities and capital nasa debit. Kung mapapansin natin, meron siyang open-close parenthesis. So, meron tayong note dito where the open-close parenthesis means negative. Sa accounting, hindi tayo nagsusulat ng minus 100. Usually, ang nirecord natin, open-close parenthesis and the number inside. Ibig sabihin ng naka-open-close parenthesis, negative siya. So, negative 100 kung mayroong open-close parenthesis. That is how accountants write the number. Pag positive, walang sign na positive. Pag negative, naka-open-close parenthesis yung amount. Kaya kung nag-decrease ang asset, pupunta siya sa credit. Kapag naman nag-decrease ang liability
or nag-decrease ang capital, mapupunta siya sa debit. Kapag naman nag-decrease ang expense, anong ibig sabihin ng nag-decrease ang expense? Usually kapag nag-refund, nagbayad ka na, hindi maganda yung product, ni-refund ka, so yung expense mo mababawasan, napupunta siya sa credit. Same lang sa income. Usually nasa credit siya kapag income. Pero kapag hindi masaya yung customer mo, nagsoli ka, napupunta yun sa debit. Next, palagi nating tandaan yung accounting equation. Yan ay tinatawag na double entry bookkeeping. Palaging may debit, palaging may credit, at palagi siyang balanse. Kung magkano yung nandun sa taas, yun ang nasa baba. Kung magkano yung nasa kaliwa, yun pa rin ang nasa kanan. Always balanse. Yan ang ginagawa natin sa lahat ng journal entry. Okay? Pag gagawa tayo ng accounting record, ang tawag sa unang-unang step ay ang journal entry. Lahat. So, lahat ng transaction, nagsisimula siya sa journal entry. Okay. Sa pag-record, palagi siyang may journal entry, either sa accounting app or sa mano-mano or sa Excel. Okay, pareho lang naman siya na accounting record. Ang pagkakaiba, mas matagal or mas matrabaho syempre yung mano-mano o yung manual recording ng transaction. So, ang journal, ganyan ang itsura. Sa papel, halos ganyan ang itsura ng pagsusulat sa journal. Sa accounting application, meron na siyang tinatawag na report. Dito sa ating demo sa Xero, meron siyang tinatawag na journal report kasi ginagawa yun ng system at the background. Ang ibig ko sabihin, hindi na natin siya nakikita, pero nire-record siya nung accounting system. Ito yon. Okay? So, lahat ng accounting transaction, magsisimula muna sa document, i-analyze natin kung ano ba yung i-record natin, at saka tayo gagawa ng journal. So, yung journal, tatandaan palagi natin, and this will be part of your quizzes. Lahat ng debit, yun yung assets and expenses. If nag-increase. So, kapag nagkaroon ng asset, nagkaroon ng expense, palaging debit yun. Kapag nadagdagan ka ng utang, o kaya nagdagdag ka ng investment, o kaya kumita ka, palaging nasa credit side. Kapag naman nabawasan yung iyong utang, nabawasan yung iyong income, o nabawasan yung iyong equity, palaging nasa debit side. Kapag naman nabawasan yung asset mo, o nabawasan yung expenses mo, palaging nasa credit side. Hindi pa ninyo ma-absorb yan sa ngayon, pero maintindihan natin kapag ginawa na natin. Okay, so let's set an example. Ang unang-unang mangyayari sa isang business, kung kumikita siya, is receive money. Hindi siya makapag-operate kung wala siyang pera. So, for example, sa isang kumpanya o sa isang organization, nagkaroon siya ng transaction on day 1. Ang transaction, naka-receive siya ng 100 as income. So, palagi nating tandaan yung accounting equation. Assets is equal to liabilities and capital. Liabilities and capital. So, dun sa transaction natin, nakatanggap siya ng 100 na cash. Ano ang kapartner nung 100 pesos na cash? Nagkaroon siya ng income.
balikan natin yung accounting equation. Nagkaroon siya ng cash, asset yon. Bakit siya nagkaroon ng cash? Kasi meron siyang income. So, yung asset, nandun sa debit, yung income, nandun sa credit. Kaya pag ni-record natin yun sa mano-mano, magde-debit ka ng 100, ang tawag doon ay cash. Magke-credit ka ng 100, ang tawag doon ay income. So, income has many names. Pwedeng service income, pwedeng sales, pwedeng revenue, pwedeng voluntary contributions, pwedeng donations. Depende sa operation ng organization. To demonstrate sa ating accounting application, kagaya siya ng receive money. So, pupunta tayo sa 0. Tapos, ide-demo natin kung papaano ang ginagawa ng accounting app. And this applies to all accounting software. So, lahat ng later models ng accounting software, meron siyang ginagawa na journal entry for every transaction. So, sa side natin, ang palaging nangyayari, meron siyang bank account. Kung wala siyang bank account, meron siyang cashier. So, in this example, ang nangyari, nakatanggap siya ng 100 na cash as income niya. So, ang gagawin natin, do sa bank, hindi tayo magre-record ng journal entry. Later on, maintindihan natin kung bakit. Hindi tayo magre-record ng journal entry. Magre-record tayo ng receive money. So, dun sa accounting app, gagawin natin, manage account, record A, receive money. Okay, pipil upan natin yung form. Demo customer muna. Demo customer. Tapos, i-date ko ng January 1, 2026 to isolate the data para hindi siya humalo sa existing data ng demo company. So, demo only. So, ang transaction ay received 100 as income. Yan. 100. Tapos, bakit siya naka-receive ng income ng 100? Kasi meron siyang income. So, dito, meron siyang income na ang account title ay sale. I-tax exempt muna natin kasi later pa natin i-discuss ang taxes. Okay, so meron na siyang receive money for 100. Ang account title nung transaction ay sales kasi naka-record na tayo ng cash account. Ito na kasi yung cash account natin. Kaya yung kapartner niya ang i-record natin, which is the income account. Save. Okay. So, para makapag-demo tayo ulit, magre-record naman tayo ng spend money. So, makikita natin, meron siyang transaction agad na naka-record dun sa account. Yan, yung 100 na ni-record natin, ito yon. So, ngayon, i-report natin yung kung ano ang ginawa ni Zero doon sa transaction. So, yung journal report natin na nasa 0 yon, i-generate natin kung anong ginawa niya as of the day ng January 1, 2026. See that? So, ang nangyari, January 1, 2026, account code, yan. Yung business bank account, yun yung cash account. Kita, may debit na 100. Tapos, yung sales, naka-credit. Yung cash account, naka-debit. Yung income account, naka-credit. Hindi ko yan ginawa mano-mano kasi galing yan doon sa transaction na ginawa natin. Okay? To prove that, kita natin na yung ating report ay January 1, 2026. Ito yan. So, magre-record tayo ng spend money naman. So, dun sa spend money natin,
For example, nagbayad naman tayo ng 199 as internet bill. So, ang nangyari, balikan natin yung accounting equation. Asset is equal to liabilities plus capital. So, yung internet expense, yun ay expense. At ang expense, palaging nasa debit side. Anong kapartner ng expense? Nagbayad tayo ng cash. So, yung cash nabawasan. Ang cash ay asset. Kapag nabawasan siya, mapupunta siya sa credit. Kapag nadagdagan, debit. Pero this time, nabawasan siya, kaya pupunta siya sa credit. Kaya ang entrada natin, kapag nagbayad tayo ng internet expense, i-debit natin yung expense kasi palaging debit ng expense. Tapos, nabawasan yung cash mo kasi nagbayad ka ng 99. So, debit expense, i-credit mo yung cash kasi spend money yan. Sa zero, sa accounting app, mag-record tayo ng spend money. So, ipapangalan muna natin sa internet provider. I-date ko ng January 1, 2026. Tapos, reference demo only. Kopyahin natin yung description. Tapos, 99. Ang account, dahil ginamit na natin yung bank account, yan yung cash account. Internet expense. Yan. Exempt din para walang tax. Okay, ready na tayo. Click Save. Pagkatapos yan, makikita natin na meron na siyang record kanina. Demo, 100 yung receive money. Tapos yung latest record natin na expense or spend money na 99. Pagpunta mo sa journal report, ayan. Pag in-update ko yan, lalabas na yung entry para sa internet expense. Ayun. Yung 100 nandun, yung 99 nandun na rin. Ni-record siya na 0 at the background. Kung mano-mano mo siya gagawin, ganun ang entrada. Debit, internet expense, credit, cash, 99. Ulit. Debit, internet expense, 99. Credit, cash, 99. Dito sa ating journal report, credit yung bank account, yun yung cash account, 99. Naka-debit yung internet expense, 99. So, mas madali sa mano-mano kasi nire-record na niya. Mas madali sa accounting app, syempre, kasi nire-record na niya yung automatic. Pero sa atin, nire-record lang natin as spend money at saka receive money. Tapos na ba ang financial report? Technically, pagdating sa FS, kapag nakapag-encode ka ng transaction, tapos na ang financial report. Kasi, pag gumawa ka ng report, ayun yung profit and loss. Tapos, kukunin natin yung profit and loss for the date na nag-record tayo ng sample data. So, i-isolate natin January 1, 2026 to January 1, 2026. Ito na yung profit and loss. Meron na siyang income na 100. Meron siyang expense na 99. At ang net profit niya ay 1. Pero kapag mano-mano natin gagawin, dadaan tayo sa ledger, dadaan tayo sa trial balance, at saka pa lang tayo makakagawa ng income statement. For the sake of your training, para naiintindihan nyo kung saan nanggagaling yung ating mga transaction, magagamit kasi natin yan pag nag-analyze na tayo. Ang unang-unang mapapagagamitan natin yan is, syempre, pag gumagawa tayo ng report at kapag nag-analyze na tayo
kung saan nanggaling yung mga account o yung mga amounts na nasa report. After nating mag-journalize, ang gagawin natin, magsa-summarize. So for example, maraming cash na transaction, lahat ng cash transaction, mag-iipon-ipon siya sa isang account. So yung ledger, meron siyang account title. So ang gagawin niya, yung lahat ng accounts, so yung accounts natin, merong cash, merong service income. That's 1 and 2. Yung cash out, merong internet expense, merong cash. Pero may cash na kasi doon. Same lang naman yun. So that's 1, 2, tapos meron tayong internet expense. So tatlo yung accounts na gagamitin natin. Pagkatapos nating mag-journalize, gagawa tayo ng ledger. Yung ledger, pagsasama-samahin lang niya lahat ng income, lahat ng expense, lahat ng cash. So, una muna, gagawa tayo ng ledger para sa account na cash. So, yung nasa journal, itatransfer natin sa ledger. So, dito, yung debit, i-record na natin yung debit. Yan, may cash received, 100. So, kapag nandun na sa ledger, ang gagawin natin dito ay ima-mark as done na natin. Ayan, done na siya. Tapos, hahanapin natin yung iba pang cash transaction. Dito, merong cash transaction. So, yung cash transaction, ililipat natin sa ledger. Ito yon, 99. So, pag na-record na natin, i-tick mark na natin na ito ay done na. Na-record na siya. Kasunod, di wala ng cash kasi yun lang naman transaction natin. I-record naman natin yung income. Dun sa cash in, sa transaction, meron tayong isang transaction per service income. Pupunta tayo sa ledger, i-record natin yung income, yun, naka-credit. So, pagtapos na yun, yung cash in, ima-mark na natin as done. O, tapos na yung service income, hanap naman tayo ng kasunod. Yun namang internet expense. So, yung internet expense, merong isa. Yun. So, yung debit na yan, ililipat natin sa ledger na naka-debit. So, kapag tapos na, nalipat na sa ledger, ima-mark as done na natin. Pero, sa normal business operation, hindi dalawang transaction lang ang nagaganap. Malulugi tayo kapag isa lang ang sale natin. Siyempre, dapat palagi tayong magbenta. So, in cases ng normal transaction, yung cash in transaction natin, marami yan. Posible na umabot ng 100. Kaya magkakaroon tayo ng ledger na maraming cash in and cash out entry. Pagtapos na nating i-record lahat ng cash transaction sa iisang ledger, sama-sama together na yan, ito-total na natin yung debit at yung credit. So, lahat ng debit, 100. Lahat ng debit, lahat ng credit, 99. Ang running balance nun ay mapupunta sa mas malaking amount. So, in this example, mas malaki yung debit, 100. Kaya ang ending balance ng cash ay 1 peso. Which is yun naman talaga ang nangyari. Ang ending balance ay 1. Dahil may pumasok na 100, tapos naglabas ka ng 99. Ang matitira sa libro mo ay 1. The same amount goes to your balance sheet. Mapupunta yun sa balance sheet. Magkakaroon ka ng cash na 1. So, imagine natin kung maraming cash transaction yon, ang ending balance nun ay 1. Tapos, yun namang iba, so kung isa lang ang transaction nasa credit, credit siya. Tapos dito naman sa expense, isa lang naman transaction, 99, nasa debit siya.
Pagkatapos nun, gagawa siya ng trial balance kasi ibabalanse muna natin. So, lista mo lahat ng accounts, cash, internet expense, service income. So, yung cash, ang ending balance nun ay 1, nasa debit. Ang ending balance ng internet ay 99, nasa debit. Ang service income, 100, nasa credit. Tapos na, i-add mo ngayon yan. 1 plus 99 is equal to 100. Tapos yun namang credit side, 100, walang kadagdag, so equal to 100. And that is balanced. Kapag nag-total ka ng maraming transaction, magkaiba yung nasa ilalim, disbalance ka. And that is a primary indication na mali yung ginawa mo. So imagine, marami kang transaction, marami kang i-ledger. Pag natapos mo nang i-summarize, yung ending balance nun, ilipat mo sa trial balance. Sa ating example, meron tayong journal report, meron din tayong trial balance. Okay, punta tayo sa accounting reports. Hahanapin natin yung trial balance. Trial balance. Ayun. So, kung i-click natin yan, kung mano-mano, tayo ang gagawa ng trial balance. Pero dahil meron tayong accounting application, hindi na natin kailangan gumawa ng trial balance kasi si Zero na ang gagawa ng trial balance para sa atin. Update. Ayun na yung trial balance niya. Sorry. Ayan. So, yung revenue niya, 100, yung expense, 99. Itong nasa baba, ito kasi yung balance forwarded from previous year. Okay, so yung trial balance natin, ito lang, 2. Itong nasa baba, yan yung galing sa previous year. Lahat yan ay balance sheet accounts. Kasi ang balance sheet accounts napupunta sa kasunod na buwan. Kasunod na accounting period. So, yung 0, siya na ang gagawa ng trial balance para sa atin. Pero kung mano-mano, mag-e-excel, ayan, yun ang gagawin natin. Pero dahil may accounting application na tayo, hindi ka na muna kailangan gumawa ng trial balance. Pero, kung magmamano-mano ka, kailangan mong gumawa ng trial balance. Pagkatapos ng trial balance, gagawa ka na ng closing entry. Yun ang tinutukoy ng accountants na close books. In Tagalog, isarado ang libro. Dahil merong closing entry na ginagawa sa journal. Ang ibig sabihin ng close the books, lahat ng income at saka ng expense ay buburahin natin sa record, isa-summarize natin into capital or equity. Balikan natin yung ating presentation. So, yung ating income and expenses, napupunta siya sa capital. Kaya ang ginagawa, lahat ng income minus expenses, kung anong result, i-combine natin siya sa capital. Kaya kung ang capital mo ay 100, kumita ka ng 1, ang year-end capital mo magiging 101. Mawawala na yung income and expense. Sa libro, isasara mo na, sisimula ka uli ng bago for the next accounting period. Yung summary ng income and expense, mapupunta siya sa capital or sa equity. So, ang paggawa ng entry, edi may trial balance ka. Naka-debit yung expense. Naka-credit yung income. Para sumara yan, papalitan mo or tatapatan mo ng opposite entry. So, kung yung internet expense ay 99 debit,
magko-close ka ng another internet expense dun sa kabilang side, which is the credit. Yan. Yun namang income ay nasa credit, kaya papartneran mo siya ng debit na nasa 100. Yung difference nun, ang tawag dun ay income and expense summary. In other books, net income or retained earnings. Ultimately, magiging capital account siya. So, para mabalanse, magkalagay ka ng balancing amount. Yun nga yung isasama mo sa amount ng capital. So, kung 99 sa credit, 100 sa debit, hindi pa siya balance. Ang pang-balance dyan, yung mapupunta sa capital, which is 1. Yung kasi yung net income. Kaya yung net income mo, dito, so gagawa ka ng income statement, di ba? Income minus expenses equal to net profit or net income. So, sa trial balance natin, meron siyang summary entry para sa incorporations, tsaka sa zero, ang tawag doon ay retained earnings or sa ibang libro, income and expense summary. So, ang mangyayari, dahil itong naka-debit ay i-credit mo na, mawawala na yung internet expense. Dahil yung 100 ay credit, i-debit mo na, mawawala na yung 100. Mapupunta na siya sa balance sheet. Okay? So, gagawa tayo ng, for the year, gagawa tayo ng income statement, 100 minus expense 99. Ang net income ay 1. So, ano naman ang kasunod nun? Sa trial balance, na-record na natin yung expense, na-record natin yung 100. Cross out. Cross out. Ang natira na lang ay yung cash. Okay, baka malito. Ang i-close lang natin ay yung income and expense. Yung asset, liabilities, and capital na po-forward lang siya sa kasunod na accounting cycle. So, ang nasa income statement, syempre, income and expense lang. Lahat ng hindi income at lahat ng hindi expense is either asset, liability, or capital, mapupunta siya sa balance sheet. So, dun sa balance sheet, lalabas mo yung cash. 1 currency. Anong kapartner niya? Yun nga ang summary ng income and expense, which is also 1. Balance na. Kaya pag gumawa tayo ng balance sheet, ang sabi ng balance sheet, ang assets ng company ay 1, na ang may-ari noon ay yung business owner. Kasi yun yung retained earnings, yun yung 1. Walang liability. And that is your financial report based sa dalawang transaction. Kaya sa susunod, magdi-discuss na tayo ng iba't ibang transaction at kung paano ito i-record sa libro. Kaya makikita natin, meron na siyang trial balance, meron na rin siyang income statement or profit and loss. Hindi ka nagagawa. Kung mano-mano yung trabaho mo or mano-mano yung recording mo, ikaw ang gagawa ng income statement. Pero sa accounting application, mag-e-encode ka lang at lalabas na yung financial report. So, meron ka ng income minus expenses equals 1. Pag nag-open ka naman ng balance sheet, so open natin yung January 31, 2026. Tapos compare natin sa 1 month. Ayan. So, yung 2026, nag-increase siya ng 1.
Last year, A315, nagkaroon ka ng transaction, 99 minus 100 minus 99, kaya ang ending balance mo ay A316 kasi nagdagdagan ng piso. Tapos, pagdating naman sa liabilities, galing yan sa last year kit natin, walang nabago. 19,197.01 last month or last year, 19,197 pa rin this month. Kasi wala naman tayong naging transaction na liabilities. Pero makikita mo yung current year earnings na 100. Yan. So, ang mangyayari, yung current year earnings nandun sa capital or equity account. Yan siya. So, yung equity account, yung 100 for 2026, pag nag-record tayo ng January 31, 2027, sa following year, update natin. So, sa 2027, ang nangyari, yung 1 na income last year, napunta na sa retained earnings. Kung dati, 310, may retained earnings siya na 1, after 1 year, i-close niya yung libro, mapupunta na yung 1 na yun, dun sa retained earnings. 3,011 na siya. Wala tayong ginawa, automatic si 0 ang nag-close ng entry. Kaya yung sinasabi ng ating mga users, o pwede na bang isara ang libro? Actually, within the system, sinasara na ni 0 ang libro. Kaya sa ating part na lang, kailangan lang natin mag-record ng transaction. Hindi na natin kailangang mag-ledger, hindi na natin kailangang gumawa ng trial balance, at saka lang tayo gagawa ng income statement at balance sheet. Yung steps na yon, yung journalizing, ledger, trial balance, adjusting entry, nakaskip na yon lahat. Ang end product natin, financial report na. Pero importante pa rin na maintindihan natin kung papaano ang ginagawa ng system dun sa mga accounting transactions na nire-record natin. Para ma-analyze natin kung paano or saan nanggaling yung mga report o yung mga amounts na nasa financial reports. That is lesson 2. Sa kasunod na lessons, magdi-discuss pa tayo ng mas complicated ng konti ng mga transactions. Such as, kapag may loans or liability, kapag may cash advance, kapag nag-record ng liquidation report, at paano magbabalanse ng cash versus cash count, or cash versus cash in bank.